5,243 pesos. Yan ang presyo ng pinaka-cheapest na 5G phone ngayong 2026. At ito, ang Redmi 15 5G. And actually, hindi lang yan yung kayang i-offer ng device ito. Dahil meron na tong Snapdragon 6S Gen 3 chip, magandang chipset din para sa light moderate gaming, may 7,000 mAh battery capacity, may 144Hz 1080p display, and syempre, higit sa lahat, merong 5G connectivity para sa presyo niya. Pero ang tanong, panalo nga ba talaga to? And sulit nga ba siyang bilhin compare sa mga budget phones ngayon na available sa market? Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong bad boy phones ito. Okay, simulan muna natin yung usapan natin sa presyo. Actually, yung pinaka-presyo nito nung una siyang release is 7,000 plus pesos, but using the voucher dyan sa ibaba and syempre with the sale na rin ng shop, makukuha na lang natin to ng 5,000 plus pesos. So, check nyo po yung link niya sa ibaba para magkaroon kayo ng vouchers at makuha nyo to sa presyo na nakikita nyo ngayon sa screen. Now, pag-usapan naman natin ang mabilis yung build-in design nito. Actually, naka-common build lang naman tong phone na to, same ng mga budget phones out there. Kumbaga, nothing special. Naka-plastic frame, plastic back, pero naka-Corning Gorilla Glass 3 protection yung front glass na ginamit dito. Na mostly, hindi natin makikita sa mga phones na nasa under 7,000 pesos. Mostly yung iba, tempered glass lang yung ginamit, and then yung iba, Corning Gorilla Glass din pero hindi number 3. Kapag dating naman sa design nito, naka-solid color design lang yung back panel nito, then Redmi branding, tapos vertical camera island layout, and that's it. Walang special. As in, common build, simplicity yung pinakakita talaga ng design nila. And actually, ganito na naman yung new norm pagdating sa flagship to budget level segment. Pero ang good thing dito, medyo slightly curved na yung back panel niya. Kaya comfortable siyang hawakan and also yung overall feel niya, lalo na kapag ginagamit natin ng pangmatagalan. Hindi ka basta-basta maiilang. Lalo na't medyo malaki-laki itong device ito. And speaking of malaki, medyo mabigat-bigat din yung device kapag ginagamit natin. And dahil na rin yan sa 7,000 mAh silicon carbon battery na to, halata din naman siguro na medyo makapal at malapad itong phone na to. And to be honest, hindi lang yan just a number na specs. Makunat din talaga yung battery neto, the same ng mga phones na review ko na merong 7,000 mAh battery capacity. Talagang makunat din sila. And napatunayan yan ng testing na ginawa ko dito. Una, pagdating sa ating PC Mark battery test, nakakuha tayo dito ng result na 24-hour plus para sa ating PC Mark battery test, which is good thing. And kung matagal na kayong nanonood dito sa channel, for sure, aware na kayo or alam na ninyo na talagang ginagamit ko yung mga device na nare-review ko at least 5 to 7 days. And based sa ginawa kong testing at paggamit sa device ito, hindi ako nabitin sa battery capacity niya. Kaya niyang tumagal lang 1.5 day, depende sa paggamit. Nung ginagamit ko kasi ito, mostly parang naging backup phone ko lang siya. More on Netflix, Facebook, and TikTok lang yung ginagawa ko. Yung mga common usage, normal thing na ginagawa ng isang user. Although kung madalas kayo naglalaro, pasensya na hindi ko siya na-testing dito. Pero yeah, in terms of light moderate usage, gagamitin mo lang siya pang trabaho or kaya pang secondary phone or kayo yung tao na gagamitin nyo lang siya sa school or kaya sa paglalala mo, etc. Yakang-yakan niya naman tumagal talaga. Pero syempre, at the end of the day, gusto ko lang sabihin sa inyo na nakadepende pa rin yan talaga sa using habit mo. So kung more on gaming ka, more on mobile dating ka na gamit mo, syempre mabilis yan din talaga madidrain yung battery neto. And in terms naman sa drain or lowbat, meron na rin tong 33 watts fast charging support. And dito, aabot din talaga ng oras para ma-full charge tong phone na to from 0 to 100. So ang pinaka-best advice ko dito, i-charge nyo na kapag pumalo ng 20% and then hugot sa 80% para mas mapatagal yung battery health ng phone natin. Then, pag-usapan naman natin agad yung pinaka-main reason kung bakit ka bibili ng smartphone na to. And yan, yung 5G connection neto. And yes, 5G ready na itong phone na to. And kung makikita ninyo, mabilis din talaga yung nakuha natin connection dito. And actually, mostly na-testing ko yung capability neto dito lang sa Taytay area dahil hindi naman ako masyadong napapalabas at wala din naman ako masyadong gala nung ginagamit ko itong device ito. Kaya mostly, dito ko lang na-testing yung 5G connection niya. And to be honest, medyo probinsya pa yung part na to and nakakuha pa rin ako dito ng solid ng 5G. And speaking of that, nakadepende pa rin talaga yan sa area natin and also sa network na ginagamit yan sa area ninyo. Pero kasi mga area na globe area lang, smart area lang, dito area lang, kaya may mga part talaga na kahit 5G support ready na yung device mo, hindi pa rin siya makakasagap dahil merong mga area na hindi supported yung 5G connection, lalo na sa mga rural area. Yan, mostly marami pa talaga dyan na hanggang 4G lang yung supported na connection. So, kinakailangan nyo pa rin talagang i-keep it mind ito. Pero kung ikaw yung tipo ng user na needed talaga or importante talaga ang mobile data connection, lalo na yung mabilis, which is 5G nga, ito yung para sa inyo, lalong-lalo na kung kayo yung mga riders out there, like Lalo Mo Rider, Grab Rider, o kaya student ka or taong needed lang talaga ng 5G connection but limited yung budget. Dito pa lang sa
sa part ng video na to, sinasabi ko na sa inyo na worth it bilhin itong phone na to kung yan yung pinaka sole purpose ninyo para isiping bilhin itong ating Redmi 15 5G. But actually, hindi lang naman ito yung kaya niyang i-offer. Marami pang iba. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung iba pang mga specs neto. Bale, supported pa rin neto ang micro SD card slot na up to 2 terabytes. Kaya goods na goods gamitin pang backup phone. Lalo na sa mga nagsisave talaga dyan ng mga photos and also chat ng ex mo, mga ganun. Anyway, meron na rin tong IR Blaster support. Kaya pwede natin gamitin na pang-navigate sa mga appliances natin. Naka-Bluetooth 5.1 na rin. May NFC support and supported na rin ang dual band Wi-Fi connection, which is good thing. Now, usapang display naman tayo. Bale, naka 6.9 inch, 144Hz, 1080p resolution, IPS LCD display panel lang tayo dito. And oo, hindi pa AMOLED display yung ginamit dito, pero wag yung kakalimutan na yung presyo ng device ito is 5,000 plus pesos lang. So, definitely acceptable yung presyo niya kung ako yung tatanungin. Pero kahit na ganoon, meron pa rin siyang advantages unlike sa ibang mga phones na nasa same price nito. Gaya na lang ng punch hole camera setup na tayo dito, unlike sa iba na naka-teardrop notch pa rin or naka-drop notch design. Also, lamang din siya sa iba based sa resolution and PPI density. Dahil 1080p resolution na to at meron tong 374 PPI unlike sa iba like Smart 20 na naka 720p resolution lang na merong 259 PPI density lang. So in terms of sharpness, mas sharp tingnan yung mga dinidisplay ng phone na to unlike sa ibang mga phones na naka IPS LCD nga pero nasa 720p resolution lang or mababa yung PPI density sa 374, which is good thing para sa mga kaparikoy natin dyan na mahilig manood. And speaking of mahilig manood, may enjoy nyo rin yung panonood dito sa Netflix dahil wideband L1 support ready na rin po ito, which is mamamaximize natin yung full HD playback dito sa phone na to. Kaya kung more on movie watching, anime watching yung gagawin mo, walang magiging problema, mai-enjoy nyo yan. Kaso nga lang, naka single firing speaker lang tayo dito, kaya medyo kukulangin yung reach ng mismong speaker, pero goods naman yung overall quality neto kung ako yung tatanungin, nasa standard part siya. Kaya para sa akin, win-win na rin naman. Yun nga lang, medyo kulang talaga sa loudness ng speaker. Also, medyo makapal din talaga yung bezels neto. Kitang-kita naman natin, lalo na yung chin part. Which is gaya nga ng sabi ko sa inyo, normal lang din naman talaga kung ako yung tatanungin para nga sa presyo neto. Then, naka 850 nits peak brightness na nga din pala tayo dito. Kaya in terms of outdoor use, makakakita at makakita pa rin naman tayo dito ng content. However, kung medyo matirik yung araw, medyo mahihirapan tayong makita yung dinidisplay niya. So, kinakailangan pa rin talaga natin gumamit ng shades. Or yung maliit na cup na nilalagay ng mga Lalamove riders natin dyan kapag ginagamit nila yung phone nila habang tumatakbo, which is nice. Now, pagdating naman sa gaming performance neto, hindi ka rin naman mabibitin para sa mga most game na nilalaro natin dito sa Philippines. Bale, naka Snapdragon 6S Gen 3 to. Solid na chipset din yan, at least para sa price range neto. Meron tong 2.3 GHz max clock speed para sa kanyang CPU and Adreno 619 naman para sa kanyang GPU. And meron din tong UFS 2.2 storage version na nag-result sa 500,000 plus to 600,000 and to benchmark score. Bale, nag-translate din yan pagdating sa ating gaming performance. Bale, naglaro kami dito ng mga MOBA games and itong ating CODM. Sinetup namin sila sa pinakasagad na settings na capable sila and ito yung nakuha nating data. Bale, nakakuha kami dito ng 60 FPS pagdating sa ating MLBB and also sa ating Wild Rift dahil hanggang high frame rate settings lang tayo sa MLBB and then 120 FPS naman tayo sa Wild Rift pero hanggang 60 FPS pa rin yung nare-reflect niya at the moment. Pero ang good news dyan para sa mga HOK player, 90 FPS naman yung makukuha natin dito in max out settings. Bale, sa tuloy-tuloy na paglalaro namin dito, walang naging problema, smooth and stable yung frame rate na nakuha natin sa kanila. Hindi sila nag-drop sa less 60 FPS. Pagdating naman sa CODM, nakakuha naman tayo dito ng solid 60 FPS pagdating sa BR and MP mode. Kaya kung meron dyan mga BR and o MP player, walang magiging problema. Yakang-yaka ng device ito, ibigay sa inyo yung 60 FPS gameplay. Kaya pinapakita lang dito sa gaming part segment na meron pa rin talagang say itong ating Redmi 15 5G pagdating sa usapang raw performance, which is I like para sa budget na 5,000 pesos. Then pagdating naman sa thermal neto, hindi ganong uminit. Okay din yung cooling system ng ating Snapdragon 6S Gen 3. Nakakuha tayo dito ng average 38 to 40 degrees Celsius para sa mga MOBA games and also CODM. Diyan lang sila nag-average. Now, pagdating naman sa operating system neto, currently nasa HyperOS 2.2 tayo dito and under to ng Android 15. Then pagdating sa overall software experience natin dito, the same feedback lang din sa mga Redmi and Poco phones na na-review ko
before. Okay na yung software experience, wala nang ganong bugs na nararanasan ng like before. Okay na rin yung pag-navigate, smooth na rin enough. However, dahil nga hindi ganong kalakasan yung chipset na ginamit, pang budget level lang talaga, medyo merong mga part na mabagal yung loading and also merong mga part na talaga nagkakaroon ng stuttering, mapapansin ninyo. So mostly nangyayari yon sa may camera part and also kapag nagda-navigate tayo sa software. Pero in overall, goods naman siya para sa Hyper OS capability or software experience in overall. And dahil nabanggit ko na rin naman yung camera, tara pag-usapan na rin natin yung camera neto. Bale, meron tong 50 megapixel main camera sensor and 8 megapixel selfie camera. And pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, actually hindi din ako nadismaya. Kahit na isa tong budget phone, nandun pa rin yung level niya at masasabi kong ka-level to ng mga nasa 8K to 10,000 pesos price bracket ng mga budget level phone. Although, nandyan naman talaga kasi siya binil, talaga nagkaroon din tayo ng sale kaya bumaba siya ng 5,000 plus pesos. And yes, maganda yung photo processing niya kung ako yung tatanungin, pero nandito pa rin talaga yung pamosong signature ni Poco and Redmi pagdating sa color science talaga nila, which is yung pagkakaroon ng contrasty na photo processing and also medyo matapang na pagpaprocess ng saturation and also vibrant ng mismong color sa photo. Kaya mapapansin niyo minsan masyadong putok na putok yung kulay, minsan naman medyo maitim, pero at the end of the day, for the price, panalo pa rin to kung ako yung tatanungin. Meron din kasi ako mga na-review na medyo mas mahal pa dito, pero definitely mas nagustuhan ko yung photo processing neto kaysa dun sa kanila. Pagdating naman sa video capability, kaya neto mag-shoot ng 1080p at 30fps para sa ating main camera and also ating selfie camera. And for the quality, gaya na sinabi ko, pwede na for the price, pang budget segment lang din talaga. Don't expect too much pagdating dito sa camera segment niya, talagang pang common lang. Now, usapang final verdict tayo. Gaya ng sabi ko, ito yung pinaka-cheapest na 5G phone na pwede nating mabili ngayong 2026. Pero nung nakita natin yung whole picture pagdating sa overall specs neto, nakita din natin na hindi lang 5G connectivity yung binibigay ng phone na to. Meron siyang massive battery, okay na display, maganda na rin yung camera, and also palag-palag na rin kahit papano pagdating sa gaming. Pero yung pinaka para sa akin dito ay yung presyo niya. Dahil para sa 5,000 pesos plus sa budget, palag-palag yung makukuha nating specification dito. Anyway, ano sa tingin ninyo? Okay ba tong phone na to or hindi? Comment down below. Also, mag-iwan nga rin pala ako dito ng dalawang sulit budget phone din na maaaring maging katapat ng phone na to. Check nyo to, under 5,000 pesos yung mga yan.